Hey there mga my loves, Virgo! So bago natin simulan ng inyong April 2024 reading, reminders muna everyone na hindi ito for everybody. So, please pick up the messages you think ay para sa'yo. And of course, wala tayong gender here, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. Cross-watchers, you can flip roles if you want. And at the end of the day, huwag niyong i-forget na meron kayong free will. Malaya kayong gamitin yan. So, yun nga mga babes, na meron pala tayong new channel, ang doll name. So, kung hindi ka pa tumambay doon, baka maaaring gusto mong sumilip there. Ang link ay nasa description box. So, ano man ang zodiac sign mo, welcome ka there. Piliin mo lang yung mga mensahe, no, kung makaresonate ka. So, let's see what do we have here for your April 2024 Virgo. So, thank you so much, angels and spirit guides, Archangel Michael. Tell me something about Virgo for April 2024, please. Nakikita ko magiging busy kayo sa trabaho or kung may business kayo or pwedeng both. Busy kayo sa work for the month of April here. Yung iba, maaaring may pag-travel related to work. Yeah, that's a strong travel. Okay. So, ingatan nyo na nakita tayo rito ng posible may maiwan kayo ritong gamit somewhere. Doesn't have to be na wallet lang yun or what, no? Mas lalong ingatan nyo kung wallet yun. Pero posibleng payong yun. O yung mga bagay na kunwari yung panyo nyo, towel nyo, okay? So, ingatan ng mga valuables, mga babes, lalo na kayo ay magsi-CR or kung kayo ay waiting, no? Sa station, bus station, substation, subway station, yan, no? At sa mga paliparan. Okay. Uy, ang ganda. Ganda, guys. Okay. So, may nakikita ako dito, hindi ko alam kung kayo to o katrabaho nyo, kasamahan nyo sa trabaho, no? So, nakita ko dito na posibleng may lilipat dito ng trabaho para lang talaga maiwasan na rito dahil hindi niya na kayang makisama pa sa mga katrabaho dito na pwedeng, alam mo yun, toxic or parang hindi nakakatulong, negative yung vibes na nadadala. Instead na parang tiisin niya, no, yung makita, either kayo to, nalilipat kayo ng bagong trabaho or bagong company, no, so just take out this resonates or bagong business na para maiwasan niyo lang tong person na to. Yan, no, pwedeng nakasagutan niyo siya, kaaway niyo, or hindi niyo lang siya bet. Okay? But whoever this person is, I think, dislike kanya. Yan, no, hindi kanya like. So, nakikita ko rito, no, na pwedeng yun ay potential na katrabaho or business competitor. Yan. So, whoever that is, nakikita ko na iiwasan kanya or ikaw to na iiwasan mo siya and I think mag-relocate or magbabago ka ng work or line of business, no? Hindi dahil tinatanggap mo na talunan ka, kundi dahil ikaw to gusto mo ng peace of mind. Yan, lalo na kung ikaw yun, na dumidistansya or mag-iiba ka rito, no, ng ibang pagtatrabahuhan, no, or iibahin mo na lang yung business mo, may ganun no, para lang sa peace of mind. Kasi kung sino man tong kadil mo, no, hindi ko sinasabing bungangera siya, pero posible. Pero malakas yung chance na hindi siya nagpapatalo at parang, alam mo yun, radar yung bibig niya. Yan. So, kung sino man yun, no, parang walang sense kahit makipag-usap ka sa kanya kasi sarado ang kanyang mga ears. Yan. Pero pag chismis, bukas na bukas yung tenga niya. Diba? So, aside from that, mga my loves, no, Virgo, nakita rin ako rito ng magandang opportunity sa pera sa inyo. Pero parang meron mo na kayo kailangan ditong gawin.
mukhang hindi ko alam kung kailangan niyo 'tong gawin or ito yung sign 'no, na malapit na 'tong magandang oportunidad na 'to pagdating sa pera. I think, ang ibig ko sabihin dun kung ito man ay sign na malapit nang i-offer sa'yo yung magandang opportunity sa pera with the Ten of Coins energy and there's this Magician, okey, mukhang kailangan mo muna na parang ispatan 'no, na baka may-aring biglang sumulpot rito na nagugutom siya 'no, namamalimos ng food or may kumatok sa pintuan ninyo 'no, nanghihingi ng tulong 'no. So, I think yung iba, yun yung sign. Give to that person because he or she is literally hungry. Give to that person because kailangan niya talaga ng tulong. Hindi siya yung bogus at hindi siya yung energy rito na mandarambong or lolokohin kayo na kunwari nagugutom siya and he or she is asking for money or whatever, like, hindi. Okay. So, pakinggan ninyo yung intuition ninyo 'no, magbigay kayo dun sa person na yun kasi yun yung hudyat na parang, last test ni universe rito para ibigay sa inyo yung magandang opportunity na 'to pagdating sa money. So, 'pag sinabi natin magandang opportunity 'no, lalabas yun, ibig sabihin makikita mo out of the blue after you give to that person who are in need. Okay, sa iba sa inyo yun, okey? Or yung iba parang kailangan niyo muna ritong may ibigay, 'yan 'no, ng kusa like walang lalapit sa inyo rito, puwedeng kayo 'to 'no, na maaaring meron kayo rito unaware unaware kayo na meron kayo ritong tutulungan 'no, I think sakto pa sa buwan ng April 'no, na kusa mo yung gagawin, ikaw mismo yung lalapit sa kanya para magbigay ng tulong at wala kang kaalam-alam na ang kapalit pala nun ay malaking opportunity. At yun nga, balikan ko yung sinasabi ko, dahil malaking opportunity 'to, hindi ibig sabihin nun na yun na yun. Siyempre kailangan mong patulan yun, i-grab yung opportunity na yun, patulan. Kailangan mo i-grab yun, 'di ba? So, ibig sabihin mag-try ka dun 'no, medyo challenging yun kasi marami ring may gusto niyan. Well, no wonder, this is the Ten of Coins energy. So, talagang marami talaga rito yung nagkakagusto diyan sa oportunidad na yan. Pero, mga babes 'no, ilaban mo 'to, patunayan mo kay universe na para yan sa'yo. Kasi nakikita ko that this is one of your manifestations. Yun yung nakikita ko here, Virgo, and I'm also picking up right here 'no, na meron ditong someone na nagmamahal sa inyo at hindi ko alam kung bakit ganito na parang nahihirapan ng loob niya, parang mina-manifest niya rito na i-unblock mo siya sa buhay mo. So, maaaring blinock mo siya or blinock mo yung heart mo, like you've closed your heart chakra for this person. Okay, parang hininto mo na makipagbigay sa kanya ng atensyon, makipag-usap sa kanya 'no. I think this person could be manifesting you back in his or her life, okay. Pero nakikita ko na medyo tahimik siyang person at saka, nakikita ko naman 'no, yung love niya for you. Pero 'wag kang mag-expect na gagawin niya yung lahat, kasi iba yung gagawin ng lahat, 'di ba? Para maibalik yung connection, hindi ko siya nakikitang gano'n. Pero gusto niya bumalik 'tong connection. Oo, mini-manifest ka niya pabalik sa buhay niya, pero yung sabihin nating, um, gagawin niya yung lahat para bumalik yung connection, like, hindi. Actually, parang nakikita ko siyang uod siya. Alam mo yung uod, 'di ba, ang bagal maglakad nun, lalo na yung malaking uod, 'di ba? So, gano'n ko siya nakikita here sa reading mo, okey? And also, on the month of April here, nakikita ko rito mga babes 'no, na meron kayong hinihintay. Hindi ko alam yung iba naghihintay rito ng specific na person or manliligaw 'no, or may nangako sa inyo. Hinihintay niyo yun na tuparin niya. Puwedeng month ng April niya ipinangako yun. Yung iba, person yun about your love life, potential love energy. Pero yung iba, puwedeng pinangako 'to sa'yo ng mama mo or may nangako sa inyo like a friend 'no, at parang April yung usapan, 'yan. So, kung ano man yun, nakikita ko rito na hinihintay mo yun at posible na ikaw 'to na na nare-recall mo yun. So, maaaring inaabangan mo yun or baka ipaalala mo rin sa kanya na, "Uy, usapan natin yun, huwag kang ano diyan,
Or kung suitor man 'to 'no, sinabi niya sa inyo rito na gusto niya kayo rito na parang i-date or parang, lalabas kayo 'no sa buwan na ito, 'yan. There's something about April 'no. So, hindi ko alam kung ano talaga klase specifically 'yun since this is general reading, Virgo, pero kung ano man 'yun, inaantay mo 'yun. Kasi parang usapan na 'yun, eh. Yung parang, "Uy, 'di ba sabi mo April bibigyan mo sa'kin yung ganito, ganyan." Mga gano'n. And then, "Uy, 'di ba April 'yun, ayan oh, sinulat ko dito sa notebook ko, tignan mo." Ayun, tignan mo pinirmahan mo. Ayun, oh, may pirma pang nalalaman. So, ibig sabihin 'no, parang usapan yung nakikita ko rito na parang natatandaan niyo 'yun kahit yung iba sobrang tagal na nun, "Uy, naalala mo nung kinder tayo, may usapan tayo na 'pag ganito na yung edad natin, eh, ngayon yun." Ayan 'no, may gano'n tayong nakikita dito. So, yung iba puwedeng sobrang tagal niyo ng usapan yun pero naaalala mo or kung hindi mo 'to energy, energy 'to ng kumo-connect sa inyo. So, may gano'n tayong nakikita like, "Hoy, nakalimutan mo na, uy ba't nandito ka? Hala, nakalimutan mo na may usapan ano, usapan ka diyan." So, ayan na parang hindi ka na rin magulat, isipin mo na ngayon kung meron ka ba ritong pinagsabihan or may pinangakuan ka rito, like example 'no, "Uy, 'di ba sabi mo bibigay mo sa'kin yung ano, cellphone mo, asan na?" "Ha? Binenta ko na." May gano'n 'no, may gano'n tayong nakukuha rito, 'yan 'no. So, yung iba pang nakikita ko dito para sa'yo 'no, Virgo, is that meron dito 'no, na parent figure or baka may parents ka rito 'no, na alam na nagsa-struggle ka. So, general reading ito, so kung may problema ka man sa pera, sa trabaho, or sa pag-ibig 'no, nag-aalala sa'yo yung parents mo. Could be your mom, your dad, or your parents. Could be your lolo, lola, or your legal guardian. Kung sino man 'to 'no, gusto niya rito na, parang pinagdadasal niya 'no, na gumaan yung sitwasyon mo, na na makabangon ka sa sitwasyon mo or masolusyunan mo yung problema mo, 'yan. So, parang gusto niya na matapos na 'yan, kung ano man yung pinoproblema mo. Yan. So, that's a sweet family vibe, gano'n, eh. So, more likely maaaring relative or family mo sila, yan. At also nakita ko rito 'no, ng energy ng person na paparating sa'yo. Posibleng love potential din ito, pero hindi ko nakikita na magsi-stay siya for long. Pero magaling siya with words, like flowery yung words niya and there's this type of energy na parang kaya niya rito na tangayin 'no, ang kung sino mang girls or kung sino mang boys sa pamamagitan lang ng kanya ritong mga words na nakaka-persuade, nakakadala. So, this person here, I think meron siya ritong, mga ano yun, bakod, there's a fence na nakapalibot sa kanyang puso here. So, kung sino man siya nakikita ko na well-guarded siya at mukhang kung kumo-connect man siya sa mga tao parang automatic 'no, na hindi niya hinahayaan na ma-involve ang kanyang heart. Yeah, puwede ko siyang mai-categorize as hashtag paasa. So, gamitin niyo yung intuition ninyo 'no, yun din yung sinisigaw ng King of Cups energy. Gamitin niyo yung intuition ninyo sa pag-connect 'no, sa mga bagay-bagay lalo na diyan. Pero bukod sa kanya, nakikita ko rin na meron din ditong isang energy na sincere naman 'no, malayo sa kung ano yung energy ng kakasabi ko lang 'no, kanina. So itong sincere energy meron din siya ritong potensyal na maging siya ritong love partner mo. Pero dito nakikita ko na posibleng hindi ito sa love magsimula. Puwedeng may kinalaman sa partnership sa trabaho or meron ditong project na iba yung parang ano, eh, magiging umpisa ng connection ninyo. So, puwedeng tulungan mo siya dahil sa trabaho or tulungan mo siya dahil sa project niya or may business siya rito, like gano'n. Or meron ka ritong parang itutulong sa kanya na puwedeng may problema siya sa ibang bagay, personal niyang buhay 'no, gano'n. So, hindi ito agad as in love agad-agad, pero nakikita ko na posible na maging love potential siya rito 'no, sa mga options mo kasi mag-iiba yung daloy ng hangin here.
no, with the Six of Pentacles energy. Nakita ko sa inyo ng equal give and take at posibleng ma-involve rito, no, yung inyong heart space. Well, kung gugustuhin nyo naman na magi talaga yun na lover ninyo, nakikita ko naman na may chance na talagang magstay ito sa buhay mo. Unlike dun sa isa, no, na non-committal yung energy niya. So, eto, nakikita ko na kung ano yung ibabato mo sa kanya, ganun din yung ibabalik niya sa'yo. So, kung pagmamahal ang ibabato mo at magiging tapat ka sa kanya, yun din yung ibabato niya sa'yo. Diba? Ibabato talaga, miss yan. Oo, kasi tatamaan ka. Yun yung nakikita ako. So, yun nga, no, nakita rin ako rito na meron na rito matatapos na yung utang. So, hindi ko alam kung yun ba ay loan up or home credit kind of thing. Pero nakikita ko dito na may matatapos na yung pagbabayad sa utang kasi may paglaglag rito ng parang nalagas yung problema. Yan, no? Sa lahat ng mga malalagas, no, yung problema yung nalagas. So, ganda. So, nakita ko pera yun. So, maaring problema sa pera yun na hinuhulog-hulugan mo tapos patapos ka na. Baka cellphone yun, gadget, or furniture sa bahay. Or iba, baka bahay talaga. Nakita ko na parang ikaw to na, ay, salamat, tapos na. Or patapos na rin, buti naman. Yan, no? So, isang maganda yung news para sa'yo, Virgo, no? Kasi nakikita ko na tuloy-tuloy na yan. So, yan, no? Nakita rin ako rito, mga babes, no? Ng posibleng, ang tawag nito, posibleng meron ditong makapagpagulo ng isip mo sa buwan ng Abril. Okay? Pero hindi ko nakikita na pag-ibig yun. Okay? So, hindi ko alam kung ano talaga eksaktong magpapagulo sa isip mo sa buwan ng Abril, pero nakikita ko na maraming kasali doon. So, hindi ko alam kung kasali yung mga kapitbahay mo or yung ibang mga nakikisaw-saw lang. No? So, kung ganito man yung maging sitwasyon mo at ang daming mga parang jumu-join dahil nagpapagulo ng isip mo, no? Release, di ba? Alisin mo yan, no, sa yung energy kasi hindi sila nakakatulong sa'yo. I-maintain mo lang yung vibe, no, at ituloy mo lang yung mga ginagawa mo. Kasi pag in-entertain mo sila, dadami lang sila no, ng mga iisipin mo at hindi rin naman sila parte ng buhay mo talaga at wala silang ambag. Kaya naman na huwag ka rin mag-ambag ng atensyon at, okay, energy. No? Huwag ka mag-ambag ng energy sa kanila. So, yan, mga waves na Virgo, nakikita ko here for you guys. This is your April 2024 reading. Thank you so much. Sarang heyo. Annyeong.